Hi, last na ginawa natin is nag-connect tayo ng Firebase. Gumawa tayo ng Firebase account, then nag-save tayo ng data na naka-JSON array, ah, at gumawa tayo ng database, tapos nag-save tayo ng data galing dito sa ating Unity project. So, sa ngayon, itong tutorial na to is gawa tayo ng equipment system. So, ito yung mga kailangan natin. Sa scripts, gawa tayo ng folder. Tawagin natin equipments. Equipments. And then, sa equipments, ang mga kailangan natin ng mga script, gawa tayo ng mono behavior script. Una is equipment class. Okay, double check sa spelling. Okay. Then, ating armor class. Okay, mono behavior armor class. Tapos armor class, artifact class. Smile on your face. Okay. Next, tagal naman mag-load. Artifact class. Okay, post ko na lang. Mono behavior. Then artifact class. So double check natin ang spelling. Okay. And then weapon class. Then equipment manager. So equipment manager. And then mono behavior para sa equipment slot UI. And dito sa scripts, mono behavior item pop-up UI. So, oops, UI. And okay. So, sa equipment class, ito yung gawin natin. Dapat naka-abstract sa equipment class. And then, extend tayo kay item class. So, ito, extend tayo. And, hindi na natin kailangan to. Hindi natin kailangan. Pwede i-remove natin yan. Save nyo. And then, sa miss class naman, remove natin yan. Hindi natin kailangan yan. Sino pa ba? Item class. Ano pa ba yung mga si tool class din. Hindi na natin ito kailangan yung mga ganito. Save consumable class. Nasaan na ba? Ayan. Hindi na din natin to kailangan. Okay, save. Remove natin sila. Okay na yan. Then, ito lang kailangan natin sa item class. Tapos, pwede na i-close yan. And then, open naman natin si weapon class. Ito yung script. So, create asset menu, items, then equipment, and then the weapon. So, public class, weapon class, extend kay equipment class, and then sa equipment class naman, extend kay item class. So, ganyan. Dapat merong ganito, nakainam na weapon type, sword, bow, staff, depende sa'yo. And then, create ka ng para sa inspector. So, weapon type, and then yung variable name. Tapos, ito naman para sa, sana ba? Armor class. So, armor class, the same lang ng ganito. So, equipment and then armor. Nag-extend kay equipment class and then nakainam for armor, upper armor and lower armor, and then the armor type. Sa artifact class naman, create asset menu na may menu name na items, equipment, artifact.
artifact class, nag-extend kay equipment class, and you have public float na attack percent, defense percent, and HP percent. And kay equipment slot UI, mag-extend tayo kay iPointer, and then call lang natin yung tawag nito, interface niya. So ayan, ito yung interface niya. And then dito gawan natin ng enum para sa sa slot type na armor, upper armor, lower armor, and then artifact. And yung mga images. So ang kulang lang yan is ito para ma-fix. Okay? And then next is naka-public na item class and name it equipment equipped item, public din na inventory slot, and then equipped slot. Bago tayo mag-continue sa ating equipment slot, punta muna na tayo sa ating inventory slot, and then may add tayo na inventory ID. Tapos add natin yan ha sa inventory slot ninyo, and then kailangan natin ito. So ayan. Okay. So mag-generate tayo ng ID para sa ating inventory ID. And then okay na 'yan, save niyo na 'yan. Balik tayo sa item slot UI, and need natin ng boolean na naka-equipped item. Tapos kailangan natin gumawa dito ng start para lagyan natin ito ng image, kasi mamaya sa ating UI naka-child lang yung mga image. And then gawa tayo ng set item. So set lang natin yung item. So rename nyo ito item icon. And may dadagdag tayo sa dito. So lagay natin yan. And then remove natin ito. Huwag gamitin yung eternal at saka si update, and i-paste natin ito. Punta kay item pop-up UI. Nasaan na ba siya? Ito. Punta kayo dyan, and then gawin nating instance item pop-up UI. Kailangan natin na ganito. Gawa tayo ng awake. And then ito yung mga kailangan na UI reference niya. So ayan. And then need lang natin import yung ito para mawala yung errors. And then kailangan natin ito. Ayan. So tapos then gawa tayo ng function na ang name is show item na may parameters of inventory slot and equipment slot UI na ganyan. And then ito yung laman niyan, which is si current item na item class ay magiging inventory.item class. Tapos ito gawa natin ng mga isa-set natin yung image. Tapos itong icon is sprite icon yan. Icon. Ito tayo. Item icon. And then gawa tayo na nito. Mag for each tayo para sa ating equipment. Check if ating equipment ay i-check natin if yung equipment is equipped na ba. And then sa delete naman, baba ng for each, kailangan natin i-remove yung, so pag nag-true ito, then yung delete button or yung remove button is interactable. And then ang function ng ating delete button, yung listener niya is ito.
So, okay lang yan. Mamaya lagyan natin yan. Or pwede ngayon na lang para mawala yung mga errors. So, gawa natin ng instance yan. So, ito lang. So, gawa natin ng instance. So, ayan. Para mawala yung mga errors. Okay, sa item manager pala ito. So, para mawala din yan, punta tayo dito sa ating, balik na lang natin ito para mamaya. So, tayo sa ating inventory manager and gawin nating instance si inventory manager natin. So, again, paste nyo yan. And then, sa awake natin, lagyan natin ng awake. Kasi naka-instance na. Save nyo. Balik dito sa item pop-up UI. And, mamaya, gawa natin yan ng function. So, balik tayo sa ating item pop-up UI. So, yung hide pop-up, ito naman is for ating equipment na logic, which is for equip or unequip. And then, para mawala yung hide pop-up, so, lagay natin yung hide pop-up. Okay? And then, sa else naman, ito, kailangan natin ito para sa ating wait lang dito yan. So, okay, labas pala tayo dito. So, control X natin yan. Labas tayo sa action listener, yung listener ni delete button. So, ito yung ipo-code natin. So, dito yung equip and unequip na logic. And then, gawa tayo ng else dito. Yan ko sa if na ito, else natin yan. And, ang kailangan naman natin para sa remove item, so, which is nasa inventory manager natin. Okay, gawa natin ng function. So, dito tayo sa ating saan na yung remove natin? Hanapin natin. Remove, ayan. So, dito, gawa natin ng remove by item ID. And then, ito yung laman ng ating remove item ID. So, gawa tayo ng object na inventory slot. And then, gamit yung link, kukunin natin yung inventory ID. Tapos, i-check natin if not null ba siya. Then, nating i-remove. Then, after nyan, refresh natin. So, ano pa ba kulang na function dito? Si equip item naman. So, dito yun kay equipment manager. So, punta na tayo kay equipment manager. So, ang kailangan natin kay equipment manager, kailangan natin ng equip item. So, ito yung function yan. Ayan. Okay. Then, next is ito namang unequip. So, ayan. And then, is yung equipment slot UI. Tapos, get slot type. Kasi ito yan eh. Then, ayan. So, i-post nyo na lang. Ayan, post nyo. So, then, after nyan, gawa tayo ng UI. So, liitan natin yung laman nito. So, katulad nyan, siguro ganyan na lang. Tapos, so, ayan. So, sa 13, remove ko na ito. Oops. Ayan na lang. Okay.
Then, sa slot panel, pwede natin siyang i-drag dito. Tapos, gawa tayo ng panel. So, duplicate na lang natin ito. So, dito naman is for our para sa equipment. And then, instead na ganyan, remove natin ito. Isa lang muna ilagay natin. And then, instead na tawagin nating equipment, panel. Okay, and then every slot button. So, tawagin natin para di tayo malito. Instead na slot UI, yung kailangan natin is yung equipment slot UI. Ayan. And then, tawagin natin itong weapon slot button. So, ayan. Okay, tanggalin natin tong quantity. Hindi natin yan kailangan. And duplicate natin. I-remove na lang natin itong dito sa equipment panel. I-remove natin yan. Hindi natin kailangan na yan. Yung grid layout kasi tayo ang mag-arrange. And ito is para sa armor, upper armor. So, lagay natin dyan. Ito naman sa weapon. Ayan. Then, duplicate natin ito. Ito is para sa ating lower armor. Ayan. Then, duplicate natin ito para sa artifact. So, ganyan. Adjust pa natin. Okay. Tapos, ito yung sa weapon. Ito yung upper slot button. Ito yung lower slot button. And then, the artifact slot button. Lagyan natin ng 1. Ayan. So, kung wag kayo mag-worry kung masyado mabilis sa coding na part, ay ilalagay ko naman yung full script sa description. So, pwede nyo yung i-copy and paste. And then, test nyo na lang kung paano gumana yung scripts. Okay? And then, itong game object na inventory manager, tawagin na lang natin itong managers. And then, add natin yung equipment manager. And then, i-lock natin. Pag na-lock na yan, highlight natin ito. Drag natin siya sa equipment slot. So, ayan. Meron na tayo nyan. Okay. Next is gawa tayo ng mga sa resources. But wala pala tayong image. So, nasa link din yung, nasa description yung link ng images. So, itong 4 ang kailangan ko. And then, drag ko na lang dito sa 2D assets. As you can see, pag ginanyan ko, meron naka-ready na yan. So, example, dito sa ating items, gawa tayo ng items, equipment, and then unahin natin itong weapon. Sabihin natin ito yung ancient weapon. And then, unlock nyo na to. Hanapin natin si ancient. Wala bang, sword 1 na lang pala.
Okay, sword 1, sword 2, meron ganyan. Sabihin natin si sword 2. And then, lagyan natin ng item ID. Ano na ba ID nito? 3. So, ito is 4 na. And item name, sabihin natin ancient weapon. So, dapat yung weapon type is sword. So, mamaya na natin lagyan ito. And then, create na naman tayo para sa ating equipment na armor. So, sa armor, set nyo sa upper armor and then hanapin natin yung ancient na para sa ating upper armor. And item ID naman, 5. And then, ancient upper armor. And then, rename din natin ito. Okay, and then, pwede natin itong i-duplicate. Which is ito, yung 6. And then, instead na upper, tawagin natin lower. At saka, ito naman is for lower. Tapos, ang armor type is lower. And then, gawa tayo ng para sa ating artifacts. So, items, equipment, and artifact. So, tawagin natin artifact 1. Artifact para sa attack. Ayan, artifact attack na lang. And then, sa artifact, hanapin natin sa artifact kahit saan dyan. And I think 7 ata to siya. Item name, sabihin natin attack artifact. Tama ba yung tama ba yung spelling ko? And then sa attack siya, so 20% daw yung naambag na itong artifact na ito. And then duplicate natin ito. Sa ating artifact 1 naman, this would be 8. And sabihin natin ito is for defense artifact. And then instead na artifact 1, ito artifact 2 or depende sa iyo. So pwede ganyan. And then instead na sa attack 0, then dito siya. Okay. And then let's rename it to defense artifact. Ito naman is rename artifact, ganyan. Tapos duplicate na naman natin ito. Ito is 9. Oops, 9. And ito is for HP na artifact. And then 0 natin yan. And then 20 natin ito. Tapos i-rename natin siya into HP artifact. Tapos gawa pa tayo last. Sabihin natin attack and defense artifact. Okay. And then sabihin natin 10 at saka 10 and then 0 yan. And let's rename it to ganito. Dapat naka-ID ang 10. So ganyan. Okay. Ayan. So okay. Sa ating inventory tester, nasa na ba? Sa ating managers. Then open natin sa inventory tester. And let's try to edit our inventory tester. Ayan. So lagyan nyo lang tulad nito ng ginawa ko. Tapos balik tayo kay Unity para i-drag natin yung mga kailangan natin sa ating inventory tester. So pag nag-refresh na si Unity, drag nyo na lang yung corresponding na mga scriptable object dito kay inventory tester. Then balik tayo kay inventory manager. So yung kailangan natin is remove nga natin ito lahat or ganito na lang, i-comment na lang natin sila. So i-comment na lang.
And wait lang ha. Mas may na okay. So comment na lang natin yan sila. And control X. So ayan. So never mind na lang muna sila. So pati ito, comment na lang yan. And ang idadagdag natin dito is public int na inventory ID. Ayan. And then dito naman is public bool is equipped. Okay. Tapos ang kailangan natin na scripts function is ito, save to inventory from Unity, and then ito naman para sa pag-load, and call natin ito, but call natin siya sa start. So pag call natin sa start, dapat pag nag-quit tayo, lagay natin ito, public void on application quit, then call natin si save to Unity, then save natin, punta dito and run natin if gagana. Okay, pag nirun ko, remove ko muna siguro lahat. So remove ko muna yan. Oops, ito. And then remove ko sila. Okay, then pag quit ko, dapat blanco yung lang, bakit hindi tinawag yung save on up, ay ka, kulang pala ng n. So again, so remove ko muna. Ayan, saan na ba yung remove nito? Ayan, then pag nag-quit ako, dapat makita natin walang laman. Run ko ulit para mag-save. So like for example, mag-add tayo. Ayan. So pag nag-quit ako, then ayan, mangyayari pag load ko, dapat nakasave yun. Okay, next is fix natin yung item pop-up UI, gamitin natin. Next is para sa item pop-up UI. Pag nag-set up kayo ng item pop-up UI, si drag icon hide nyo muna for the meantime, and then gawa ka ng empty object. Tapos empty object na yan, dapat nandito yan ha, kay inventory panel. And then after nyan, dito ka sa info panel, mag-add ka ng component na item pop-up UI. And then ang mga kailangan mo na elements is action button, and name it action button, another button, and name it delete button. So empty lang yan, sa script na bahala niyan. Stats UI, which is ito, item name text, ito sa taas, and then the icon, which is yung image. So and then after nyan, punta tayo sa slot UI kasi tatawagin natin si item pop-up UI. So ang kailangan natin una is yung inventory slot. So nasa na ba si ISAN item dito, then kailangan natin dito is si hide inspector lang, public na
inventory slot. So kailangan natin ng reference niyan, and let's name ito assigned slot. Oops. And then sa assigned slot, lagay natin dito siya sa ating set item. So equal sa ating ito si slot. Ayan. And then dito naman sa ating clear slot, gawin natin siyang null. Okay? Tapos dito tayo sa on pointer down, wala tayong babaguhin yan. Sa on pointer up meron. So sa on pointer up, ito yung pag nag-release ka na. So if not drag started and assigned item is not equal to null, then item pop-up UI dot instance, then dot hide pop-up. Okay. Tapos sa on begin drag natin dito, so ang i-add na lang natin dyan is on pointer up, show item pala dito. So ito is para sa ating on begin drag. Yan. So nawala. Okay, control X, and then dito. So it means pag nag-drag ka na din, hide natin si pop-up, di ba? And then dito tayo sa ating asa na ba? On end drag. No need na. Tapos dito tayo sa ating on pointer up. Okay, sa on pointer up, saan natin? Ayan. So on pointer up, if assign item, then item pop-up UI dot instance, then dot show item, ilagay natin si assigned inventory slot. Ayan. Then save. After natin ma-save, try natin. So bago muna natin gawin yan, start na natin. Nawala yung mouse ko, nag-lowbat. Okay, dito. So naka-save na ata yun, then i-try natin. So ayan, try natin mag-add ng isa pang weapon. So and then equip natin, and then ayan. And then on natin. So dapat merong naka-equip na sword. Ayun, meron nga. Nice. So but the problem is, pwede ba ganito mag-stack up yung weapon? Diba parang ang pangit naman. So fix natin yan, sa madali lang yan. Punta lang tayo dito sa ating inventory manager. So okay, dito. And then i-remove nyo yung add item nyo. I-remove nyo yan lahat, and then ito yung gawin natin. Ayan, so post nyo na lang yan, follow, and then siguro hanggang 10 na lang yung maximum na pwede nating ilagay. Okay, then balik tayo dito. So i-try natin ulit. Okay, run na. So ayan, remove muna natin lahat kasi yung last na nakasave sa ating data is sila ganyan. So remove ko muna sila.
Asan na ba yan? And then, ito din, then, stop ko. Tapos, run ko na naman ulit para mag-save and mag-load. So, ayun, walang laman. So, try natin. And then, equip ko ito. Then, try natin add another weapon. Ayun, napunta siya sa ibang slot. So, ito, pwede mong i-remove. Ito naman, hindi mo pwedeng i-remove kasi ito yung equip na weapon. So, i-edit na lang natin. Edit nyo yan, remove ha. So, try natin ulit. Ayan. Try natin ito, equip. Pag nag-stop tayo, and run ulit. Check natin. And pag okay na talaga to, ayun, okay na nga. Okay. Last na lang, fix na natin yung button ni delete. Nakaka-annoy kasi remove. And then, run. And, okay, ayan na. So, bali, yung code kasi na ito, pag yung item, tawag nito, pag yung item is equipment weapon, then therefore, or tool siya, or equipment class siya, then add ka ng new slot. Pero pag hindi siya tool class, di naman siya equipment class, then dapat meron siyang quantity and maximum of 10. Yan lang. Kung nag-load tayo ng database na naka-JSON array, and then nag-save din tayo na naka-JSON array. So, since si Firebase tumatanggap ng naka-JSON string, then send natin sa kanya para makapag-save. So, itong output na ito, itong JSON array na to, ready na to para sa pag-save natin ng data sa database ni Firebase. So, yan yung next na tutorial natin. So, see you sa next tutorial. Bye!